everyone and welcome sa ating channel. So for today's video, ito ay tungkol sa graduation makeup. Tuturuan ko kayo paano mag-makeup ng simple makeup para sa iyong graduation. Kung gusto mong matuto, just keep on watching. Na nga, ang topic natin is a simple makeup this graduation. So, sa lahat ng gagraduate ngayon, congratulations sa inyong lahat. Alam ko yung mga paghihirap nyo sa inyong pag-aaral at ngayon sa wakas ay makakagraduate ka na. Sobrang proud talaga ako sa mga estudyante nga. Alam nyo yon, talagang dedicated sa kanilang pag-aaral. Once again, congratulations sa inyong lahat. At itong gagawin natin ngayon ay para makatulong sa inyong lahat dahil alam nyo na, kailangan pa rin maging practical. Para sa akin ha, medyo may kamahalang magpa-makeup sa labas at least, alam mo yon, parang masarap sa feeling na ikaw mismo yung nag-makeup sa sarili mong graduation day. So, nandito ako para sa inyong lahat at para turuan ko kayo kung paano gawin ang simple makeup on your graduation. Full Makeup by Maybelline. So, lahat ng gagamitin nating makeups ay Maybelline makeup. Actually guys, this is a request sa ating mga viewers. So, ni-request niya to na mag full face makeup tayo gamit ang mga Maybelline. So, ito na nga, gagawin na natin ang kanyang request. So, let's start. Bago kayo mag-makeup is maglagay kayo ng sunblock. Alam nyo yan, sa graduation day nyo is napakainit. For sure, mainit yan. At pagkatapos nyan, syempre, maglagay kayo ng moisturizer. Nakapaglagay na ako ng sunblock at nakapaglagay na rin ako ng moisturizer sa aking face. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko gawin ang aking kilay. I'm using the Maybelline Fashion Brow. This is only 149 pesos. Ang shade nito is brown. Brown lang, ayan. Brown lang yung nakalagay dito. Spoolie na siya. Ayan. Tapos, ito yung kanyang pencil. Sa nakikita nyo guys, hindi ako nagpa-pluck ng kilay at hindi rin ako nag-aahit ng kilay dahil ang aking kilay is kalbo talaga. So, para sa akin, sayang yung mga natitirang mga balahibo. So, ayun na nga. Dahil ang kilay ko is kalbo talaga. Kaya makikita nyo is kalat-kalat ang aking kilay. So, una muna guys, ay magdodrawing tayo dito sa ilalim. Basta susundan nyo lang ang iyong kilay. Sundan nyo lang. Ayan. Ayan, diba? Yung taas naman, ganun din. Pasensya na guys, at ang aking anak is nasa baba. Kaya medyo naririnig-rinig natin siya. Galing sa school kasi siya. Okay na yung kilay natin dito. So, sa kabila, ganun din. Pagkatapos yan guys, ay i-fill lang natin siya. I-fill nyo lang siyang ganyan. Huwag natin i-fill yan dahil meron tayong ibang gagawin dyan. Ay gagawa tayo ng stroke dito na pataas. Konti lang, very light lang. Parang basta magaan lang yung iyong kamay. Tapos ito yung spoolie niya. Ayan. I-blend natin siya pataas. Ayan. Tapos ito, pataas din. Para sa akin, okay yung kilay na yan. Hindi na ako naglilinis ng kilay. Kasi dati, ang ginagawa ko is naglalagay pa ako ng concealer dito para linisin siya. Pero ngayon, hindi na. Kasi kapag naglalagay ako ng ganun is parang nagmumukhang tato or nagmumukhang peke yung kilay. Pero kasi ang look na gagawin natin ngayon is parang natural lang. Sanay ako na kilay muna yung ginagawa ko bago ang lahat. Dahil kadalasan, unang-una is nagpa-foundation muna. Pero ako, kilay talaga muna. Pero kayo, kung saan kayo sanay, is okay lang. Unahin nyo muna yung foundation bago kilay or kung sanay din kayo sa katulad ko na kilay muna bago foundation. Next step is mag-primer tayo. Kailangan natin ng primer dahil syempre para hindi humulas ang ating makeup, plakado ang ating makeup at para magtagal din ang ating makeup dahil for sure ang graduation day mo is mahaba. Whole day yan. Si Maybelline is meron siyang primer kaso lang hindi ako nakascore. Kaya, ipapakita ko sa inyo yung mga primers nila.
Ang lalagyan nyo lang ng primer is, ayan, yung mga part na may mga pores kayo. Ang next step natin is si foundation na. This is Maybelline New York Fit Me. So, etong foundation na to is pinakamura sa kanila. Ito ay nagkakalagang 299 pesos only. Ang shade nito is 120 Classic Ivory. Yun ang shade ko, pero i-flash ko rito kung ano yung iba pa nilang mga shades. Buksan na natin. Ang amoy niya para sa akin is okay lang. Ganyan yung kanyang itsura, so hindi naman siya liquidy masyado. At, ayan, parang sakto lang, hindi naman liquidy, hindi rin naman cream na cream. Igaganyan lang natin siya, tapos, ayan na, idadump lang natin siya sa ating mukha. So, remember guys, kailangan manipis lang yung foundation dahil, syempre, kailangan na simple makeup look lang tayo sa iyong graduation. Ang pangit naman kung magpupulpak makeup ka sa graduation kasi, syempre, morning yon, umaga yon. Kapag naka-foundation ka, tapos makapal ang iyong foundation, ay, alam nyo yun, kitang-kita ng mga classmate mo. Super punda girl ka. So, pangit yon. Kailangan, parang simple lang. Yung parang, alam nyo yun, parang walang foundation na nakalagay sa inyong mukha. Parang ang look ng natin ngayon is parang walang effort na makeup. Parang wala kang suot na makeup pero fresh at maganda. Hindi halatang naka-makeup ka. Ganon. Makikita nyo yung pagkakaiba na may foundation sa walang foundation. Diba? Sobrang ang kinis at ang gumanda yung ating tone. Pagdating dito, tinan nyo yung mga blemishes ko nandito pa, saka sobrang amputla pa ng ating look at parang ang dal-dal pa ng look natin dito. Ito na siya sa ating mukha. Kitang-kita nyo yung before and after. Diba ang ganda? In fairness, gusto ko yung foundation. Hindi yung kanyang shade niya. Yung shade niya sa akin is hindi naman siya maputing-maputi. At alam niyo yun, tamang-tama lang siya sa akin. Kanina, diba, kitang-kita nyo yung blemishes ko dito. So, ngayon, tingnan nyo, wala na. Kung may mga eye bags kayo, para sa akin ha, ito pa rin yung gamitin nyo. Para sa akin lang naman. Pero kung gusto nyo mag-concealer is okay lang, mag-concealer kayo. Pero kasi sa akin, hindi ako masyado nagko-concealer. Pag syempre, picture-picture kasi yan eh. Paminsan kasi, kapag sa picture-picture yung concealer, nag-iiwan ng white cast. So, sa picture, yung itsura mo, yung dito mo sobrang puti. Saka para, maging natural look pa rin yung iyong look. Dadagdag lang kayo dyan. Ayan. Tapos dito din, any setting powder, kahit Johnson & Johnson's, ayan, pack, pwede na. Pero ang Maybelline is merong setting powder, parang Fit Me setting powder, i-flash ko sa screen. Ayan, sa under eye, ayan. Lalong-lalo na kapag oily ang skin mo, kailangan na kailangan mo mag-bake. Diba, pagkalagay natin is i-brush na natin siya. So, natutunan ko sa makeup artist yon dahil nga kapag pinatagal mo siya sa iyong face, lalong kakapal yung foundation sa inyong mukha. So, lalong mahahalata na may foundation ka sa inyong mukha. Pero kapag oily skin ka talaga, as in oily talaga yung skin mo sobra-sobra, dahil nga pang matagalan ang graduation, ay kailangan mong i-stay ang setting powder. Natin ginagawa to dahil para magtagal at mag-set ang foundation sa ating mukha. Concealer talaga to guys, kaso nga lang, ewan ko ba, hindi rin ako nakascore ng ng pang-contour nila. Kasi ewan ko, parang ang benta kasi talaga ng Maybelline eh. Ang na-recommend sa akin is etong si concealer, but etong si concealer is, eto yung pinaka-dark shade nila. Pwede nyo rin tong gawin pang-contour. Okay, this is Fit Me number 50 Cafe. Ayun yung kanyang shade. Maglalagay lang tayo, 'di ba? Magbabite tayo. Pag-bite natin, ayan, makikita natin yung buto natin dito at ayan yung lalagyan natin ng contour. Ito yan, guys. Yan, konti lang muna. Tapos ito yung sponge kanina, so ito yung puti. Dito tayo mag-dump. Ayan, i-dump nyo lang siya, guys. I-dump nyo lang. Ayan. So, grabe ang pigmented niya. Tapos, guys, pag nag-contour ka pati dito, ha, kasama, ayan. Sa pagbe-blend, kasama yan. Hindi lang isang direction na pagganyan. Dahil natutunan ko rin yan sa makeup artist. So, nagka-shape yung ating mukha. Nagkaroon tayo ng cheeks dito. Kaya maganda talaga ang pagkukontour. Kesa dito, tingnan nyo, flat na flat yung mukha ko dito. Pero pagdating dito, 'di ba? Parang may shape na yung mukha natin dito.
Lagay na rin kayo sa ganito nyo. Konti lang. Ayan. Ayan. Hanggat maaari, pag may excess pa is pababa. Ibaba nyo siya para hindi naman halatang halata na isang one line lang yung inyong contour. And syempre, may excess pa. Ayan, maglagay kayo sa inyong noo. I'm using Maybelline New York Total Temptation Shadow Plus Highlight Palette. Itong palette na to ay may eyeshadow na siya, tapos may highlighter pa. Ayan siya, guys. Tingnan nyo, ang ganda. Kompleto na siya at meron kang 8 shades. Ito yung pang normal day at ito naman pang evening. Itong dalawa naman is ang shimmer. Nagkakahalagang 599 pesos. Parang primer sa eyeshadow para mas maganda yung kapit ng eyeshadow. Pero ako, hindi na ako naglalagay dahil may tiwala ako kay Maybelline na pigmented ang kanilang eyeshadow. Kailangan matte muna ang ating ilalagay sa crease. Na siya dito. O, diba? Sabi ko sa inyo, ang pigmented niya. Kaya tiwala talaga ako kay Maybelline pagdating sa eyeshadow. Kapain nyo lang yung buto nyo. Sa kung nasan yung buto nyo, dun nyo lang isusuksok yung brush. Tapos, konting angat lang dito sa taas. Ayan. Dark brown. Ayan. Ito lang natin siya ilalagay. Ayan, dyan. Para mabuhay ang ating mata dito sa gilid. Diba, pagkadut-dut nyo, gaganyan nyo, itataktak nyo para hindi mailagay yung buong product sa inyong mata. Pagkatapos itong champagne na to, yan. Ayan yung daliri natin, ipapahid natin para mas pigmented siya. At ilalagay natin dito sa may lids natin. Paglagay sa lids ay linisin lang natin siya. At ito naman yung gagamitin natin. Para sa lahat, buong lids na. Ayan, mas maganda pala to, guys. Ito na lang gamitin natin. Ayan. Balik tayo ulit dun sa eyeshadow, yung sa kanina. Ito, lagay lang tayo ng bahagya dito. Sa taas. Tapos, balik tayo ulit dito. Kailangan natin balik-balikan yan dahil para lalong ma-intense at gumanda ang eyeshadow natin. Pagkatapos niyan ay hindi tayo mag-check eye. Dahil para sa akin ang check eye is parang maganda naman yung check eye. Kaso nga lang sa ganitong look is parang gusto natin i-achieve yung parang natural look lang eh. Kaya kailangan parang black eyeshadow lang yung gagawin natin dito sa ating mata. Kaya ang gagamitin natin is itong eyeshadow na to. Ilalagay mo lang siya dito sa pinaka ilalim ng inyong mata. Ayan. Kasi dyan tayo magpapatong ng false eye. Gilid, ito. Ayan, dyan kayo lagi mag-i-intense ng inyong mga product na nilalagay sa inyong mata. Para dito talaga ay pampabuhay talaga ng mata yan at pampalaki ng mata. Sa nakikita nyo, it's natural look lang at parang wala kang nilagay na itim. Nagkabuhay lang siya. Ang nilagay natin eyeshadow is konti lamang. At maglalagay tayo sa ilalim ng ating mata. Ayan. Tapos, kahit simple makeup lang tayo is need pa rin natin mag-false eye. Ang gagamitin nating false eye is, ito lang, yung manipis lang talaga siya. Yung pinakamanipis. Ayan, sa Divisoria, maraming mga false eye doon. Gugupitin nyo yung kanyang dulo. Ayan. Lalagay na tayo ng lash glue. Hipan-hipan nyo muna siya. Dito nyo siya ilalagay. Ayan. Ayan. Sa pinakadulo, ididikit nyo siya pagkatapos. Ayan na siya sa ating mata. So, kitang-kita nyo na sobrang nabuhay ang ating mata yung naglagay tayo ng eyelashes. Ilalagay natin yan dito sa ating ilalim ng mata. O kamay na lang ang ating ilagay. Sobrang buhay na ang ating mata dito kaysa sa kabila. So, wait lang at gagawin ko na ang ating kabilang mata. Ito na siya sa ating mata. Dito guys, maglalagay tayo ng kaunti yung natira sa eyeshadow para magkaroon ng pagka-deep set pa rin ang ating mata. Ang next natin is blush on. So, ang gagamitin ko is Maybelline New York Fit Me Blush. Ito ang kanyang itsura. Ayan. Ayan ang kanyang itsura. Tapos,
May pagka-shimmer siya, guys. Ayan siya. Dito lang tayo maglalagay. Ayan, sa bandang ganyan, cheeks. Nang gagamitin nating nose line is ito. Tapos, dito, pag ganun. Favorite part ko is ang highlighter. Ang gagamitin ko is ito. Ayan, oh. Ay, ang ganda. Diba, tingnan nyo? Ayan na siya, oh. Diba? Ang ganda. Ito. Yan. Ito. Lips. So, next natin is the lipstick. This is Maybelline Matte New York. Nagkakahalagang 299 pesos. So, ang shade nito is Ravishing Rose. 670. Next step naman natin is ang ating hair. Ituturo ko sa inyo kung paano ko kukulutin ang ating buhok. Kung manipis ang buhok mo, dapat alternate ang inyong kulot. Ganito ang gagawin nyo pag alternate. Kuha kayo ng isang piraso ng inyong buhok. Simulan nyo dito sa ilalim. Iikot nyo lang siya, guys. Yan. Iikot nyo pa ganyan. Tapos, ikot ulit. Tapos, ikot ulit. Tapos, stay nyo lang siya ng kaunti. Yan. Tapos, unti-unti nyo siyang tanggalin. Tapos, ayan na siya. Tingnan nyo, di ba? Ang ganda. Kung makapal ang inyong buhok is, ganito ang gawin nyo. Puro ganyan pa side. Ganyan. Pero kapag manipis ang buhok mo, para lalong kumapal ang buhok mo is, pa-alternate ang kulot. Di ba kanina pa ganun tayo? So, ngayon naman, paloob naman ang gagawin natin. Yan, di ba? Yan. Paloob naman siya, guys. Ganun din ulit ang gagawin natin. Ikot-ikot lang tayo. Ikot-ikot. At stay ng konti. At saka nyo na bitawan. Ayan na siya, guys. Ayan na, ginawa ko na tong kabila. At pagkatapos niyan, eto, kukuha tayo dito. Kasi ayan, medyo straight pa siya. So, tataasan lang natin yung kulot natin dito sa taas. Pero ang gagawin natin kulot dito is palabas naman. Ayan, ganyan. Palabas siya, guys. Ganon din ang gagawin nyo. Iikot-ikot nyo lang siya. Ikot-ikot lang. At saka nyo na bitawan. Ayan. Ayan na siya. Susuklayin nyo siya ng inyong kamay. Para magmukha lang siyang natural. At bumaksak yung kanyang pagkakulot. Ayan. O, diba? Parang natural lang. Parang wavy-wavy lang yung kanyang style. Kiklip lang tayo dito para mag-iba yung ating itsura. Syempre, special day natin yon. Kailangan mag-iba ang ating itsura at maganda. Kuha lang kayo ng piraso, tapos ikot-ikot nyo lang. Ayan, ikot-ikot nyo lang naman. Ayan, tapos medyo paumbukin nyo ng kaunti. Tapos, eto may hairpin tayo. Lalagyan natin siya ng hairpin. So, wait nyo ako at ipa-finalize lang natin itong look natin na ito. Tadaan! Handang-handa na ako sa graduation! So, simple look lang. Tapos maghikaw lang kayo. At magkwintas kayo. Wala kasi akong kwintas. At syempre, kailangan nakadress kayo. At sa school naman na yung toga, diba? Napakasimple lang ng ginawa nating look. Pero, ang kinalabasan naman ay sobrang napaka-elegante at napakaganda. So, hindi mo na kailangan pang gumastos sa labas ng 1,000, 2,000 para magpa-makeup at magpa-hair. So, ikaw mismo ang gagawa sa iyong sarili. Ilalagay ko sa description box lahat ng ginamit natin sa ating mukha. Alright, so that's all. Thank you so much for watching. So, sana nagustuhan niyo ulit itong video na to at sana may na-share na naman ako sa inyo and of course, sana may natutunan na naman kayo sa akin kung paano mag-makeup sa iyong graduation day. So, just follow me on my media accounts. Don't
forget to thumbs up this video and of course to share this sa mga kaibigan mong gagraduate na. And of course, to subscribe on my channel. Kung hindi ka pa nagsisubscribe, mag-subscribe ka na para sa mga marami kong videos para sa iyo. Pindutin mo na rin ang aking bell button para ma-notify ka may new video ako. See you again on my next videos. Bye!